News update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube. Update po tayo sa pagpunta ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Sitio Capihan, Surigao del Norte. Mapapakinggan po natin ang kanyang mga naging observation habang siya ay nandoon at yung kanyang mga recommendation para sa mga paratang o allegation laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporation at sa mga official nito. Narito po ang kanyang mga pahayag. Well, nakita natin doon talaga yung actual na area, kung saan sila nakatira, yung kanilang community doon sa loob ng Kapihan, at in-inspection natin yung White House ni Senyor Aguila, kahit na alam naman natin kung mayroon mga dapat iligpit, dapat itago na mga kontrabando man or whatever, mga incriminating evidences na andon ay pwede na nilang nilinis, di ba? Pero still, minabuti natin napuntahan talaga yung area, pati na rin yung kanilang sinasabing training ground, pati yung sinasabi nila na mass grave daw, yung kanilang may cementerio doon. Pinuntahan natin. At ang pinaka-importante doon is nagkaroon din ng dialogue with all the members of SBSI doon sa kanilang sa kanilang parang gym nila doon sa loob. So nakausap natin sila at nalaman natin yung side nila. At yun, napagbangga natin yung mga sinasabi ng mga accuser at ng mga accused at saka yung mga membro ng Socorro ng SBSI na nandun sa loob ng Kapihan. Mas maganda na yung nakapunta test. Hindi hanggang Senado lang yung investigasyon na ginawa natin, kundi sa area mismo napuntahan natin. Nang matanong si Senador Bato kung sa kanyang pagpunta sa Sitio Capihan mismo ay nasagot ang mga hindi masagot-sagot na mga katanungan sa Senate hearing, narito ang kanyang sagot. Yung ating pagpunta doon ay naka-reinforce yun sa ating pagdududa talaga na merong tinatago yung grupo na at talaga yung intention nila na depensahan yung kanilang leader na si Senyor Aguila at saka yung mga opisyalis ng kanilang grupo ay halata talaga na protektahan nila sa kanilang mga sagot na tinanong natin sila doon na face to face. Nakikita natin talaga na meron silang pinuprotektahan at ayaw magsabi ng totoo. At nang tanungin naman po siya kung may nakilala siyang doktor doon sa SBSI o Sitio Capihan, at kung totoo nga na may sarili silang gamot doon sa COVID-19 kaya hindi sila nagpabakuna, ito po ang tugon ni Senador Ronald de la Rosa. Wala akong na-meet doon na nagpakilala na doktor o nurse dahil ang claim lang ng sekretary na kausap namin doon, sekretary ng SBSI, ang claim lang niya na meron na sila mga membro na mga registered nurse at sila daw nangangalaga sa pangkalusugan ng mga miyembro. But sabi rin naman ng yung isang father doon na nagreklamo doon sa patay na nilibing na gusto niya ipa-exhume, no? Sabi niya, tumatay yung doktor daw doon ay si Senyor Aguila. In fact, si Senyor Aguila pa nga daw ang nag-perform ng IE doon sa kanyang asawa nung ito'y mga anak na. So ano bang alam ni Senyor Aguila sa pag-IE na yan hindi kasi nakatapos ng high school. Mag-aayay pa siya. Anong alam niya doon? Kaya siya ang tumatayo na doktor. At during our hearing, di ba, sabi nga nung isang bata doon na pag may sakit sila, pinapainom lang sila ng gamot na galing sa tae ng kambing na ginigisa, no? Talaga po ba? At ginagawang gamot, yung tae ng kambing. At yun ang pinapainom sa kanila. Siya na rin ang doktor ng SBSI. Baka yun nga, siguro sinasabi ng doktor, si Senyor Aguila. Dahil wala man talaga doktor doon. At naitanong din kay Senador kung nakadetain pa rin sa Senate jail ang 4 na official ng SBSI, at ito po ang kanyang confirmation. Yes, andun pa sila hanggang ngayon. Nakakatulong rin yung detention nila doon dahil yung kanilang palaging pag-a-appear sa DOJ para harapin yung preliminary investigation ay nakaka-report din sila doon. Whereas kung nakauwi sila sa Surigao, pabalik-balik yung biyahe nila. Magastos. Mas maganda na rin yung nandun sila. Tinanong din si Senador Bato kung may next hearing pa sa Senado at ito ang kanyang tugon.
Meron pa, Johnson, at i-schedule ko yan na ito, sabi ko nga, after our ocular inspection in the area, may next hearing tayo. Opo, At ibabalita ko yan kung kailan. Opo. Inintay ko lang yung mga kasamahan ko na may mga biyahe sa labas at pag nandito sila, gagawin natin kagad ang hearing. At nang tanungin si Senador Bato de la Rosa kung may naramdaman siyang threat sa kanilang seguridad habang sila ay nasa loob ng sitio Kapihan, ito po ang kanyang sinabi. Well, kung wala ka pa doon sa area, if you nakita mo yung mga nangyari sa Waco, Texas, yung mga nangyayari na kung saan yung nagiging violent yung membro ng kulto at lumaban sa gobyerno, magdadalawang isip ka talaga pumunta doon. Pero pag andun ka na, okay naman, wala namang problema. Wala. Very welcoming man sila sa atin pagdating natin doon. At nagpasalamat ako sa kanila. Abangan po natin ang mga susunod pang mga kaganapan sa isyong ito mga ka-YouTube, lalong-lalo na ang isa pang Senate hearing, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel pa-subscribe na lang po at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. To God be all the glory and God bless us all.